the Independent Commission for Infrastructure Executive Director Brian Hosaka held a press conference today. And for the details, we have mobile journalist Arles De Los Santos. Arles, surprise us. Meron bang mga inanunsyo ng mga bagong impormasyon na kagula-gulantang at earth-shaking talaga? Magandang hapon, Lord at Pauline. No? Ngayong araw nga, katatapos lamang ilang minuto lamang yung press conference ni ICI Executive Director Brian Hosaka kung saan kinumpirma niya na ipinasabina na nga ng ICI itong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na muling humarap dito sa komisyon. Hindi naman kinumpirma ni ED Hosaka ang dahilan ng kanilang pagpapatawag o kung ano yung pag-uusapan sa kanilang pagdinig. Pero matatandaan natin na kasama itong si Cabral doon sa mga itinuro ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na namamahala daw doon sa mga kickback at mga ilang mga insertion, budget insertion sa DPWH. Maging yung mga tinatawag nating allocable na ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nga ba yung computation para sa bawat DPWH district offices nito. Ayan yung mga at least naaalala natin ng mga dahilan at pagkakasangkot kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa Monday, inaasahan haharap siya dito December 15. Kaparehas yan, Lord, na araw doon sa sinabi ni Hosaka na huling araw ng kanilang mga hearings at least. And then yung days later on until December 20, upuan na nila yung iba't iba pang mga dokumento at mga posibleng case build-up at mga case recommendation na ipapasa naman nila sa Office of the Ombudsman. Pinag-usapan din dito yung kanilang budget kung saan nga yung 41 million pesos nasa 39 million na daw yung na-download ayon doon sa Land Bank. May fina-follow up na lamang daw sila na 2 million pesos at sa 2026 ay inaasahan nga na magre-request ulit sila ng budget para sa pagpapatuloy ng pagganap ng komisyon sa mandato nito. So na-download na pala yung budget? Tama ka dyan, Lord, and 39 million yung na-download na budget so far. Nakakaltasan pa ng 2M. Bitin pa talaga They're still going to get it naman, Lord. Parang pina-follow up na lang daw. Tama. So, Arles, sorry. Binanggit mo, sino ang nagpasabina? Ang ICI ba mismo? Kasi di ba wala silang subpoena powers? Sabay pa talaga. If I remember it right, Lloyd, meron silang subpoena powers para humarap, imbitahan and magpadala ng mga papeles. Okay. So yun yung inaasahan natin. Pero yung magpakulong, yung contempt, at least they don't have that power just yet. Tama. Pero pwede isnabin din. Oo. Yes. Katulad ng ginawa ni resigned Congressman Saldico. We believe yung first subpoena napadala sa kanya, then yung second ay merong tao naman doon sa lugar na pinagdeliveran pero hindi tinanggap. So, rejected siya. Arles, dinisclose ba ni Attorney Hosaka kung bakit na nga umabot dito yung investigation nila sa pag-imbita kay former Undersecretary Cabral? May ebidensya ba silang nagtuturo sa kanyang involvement, or is it more of just a Q&A to explain her side, her involvement or her alleged involvement in this scandal? Ayan po rin yung hindi natin nakuha. Ayon kay ED Hosaka, ayaw niya raw i-divulge yung dahilan ng pagpapatawag sa kanya. We can only guess. Kasi itong, kung matatandaan ninyo, yung muling pagharap ni DPWH Yusek Bernardo, kasama doon si Cabral sa mga pinangalanan niya. And yung kanyang statement mula doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, yun yung parang ipinasa rin dito. Kahawig na kahawig naman daw yung mga impormasyon na inalagay. So, maaaring doon talaga nakainog o iinog sa mga budget insertion, sa mga kickback at lalo na yung allocables na bilyon-bilyon piso ang nai-allocate sa ilang mga DPWH district offices nito sa buong bansa. Okay, doon naman sa topic nung hanggang kailan lang ang existence ng ICI na ayon sa executive order na lumikha dito, ano ang sagot dyan ni Attorney Hosaka? Lord, naka-prescribe naman daw sa EO 94 na merong sunset period. Ito ang ICI. But that is when the commission has completed its mandate. Yun nga yung imbestigahan yung mga anomalya ng iba't ibang mga flood control structures sa bansa. Pero mahaba kasi ito 200,000 mga proyekto ang kanilang kailangang silipin at siguruhin na walang anumang mga anomalya. So kahapon nagkaroon tayo ng pagkakataon na matanong itong si ICI Chairperson Andres Reyes at sinabi niya na they're looking at 2 years for the ICI to continue its mandate. Sa ngayon, business as usual,
pagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mandato at ang pagpapatawag sa mga resource person at pagsilip doon sa mga dokumento na dumarating nga dito sa kanilang opisina. The last time we have in our data, parang more than 94 boxes na, no? Mula sa PNP-CIDG, yung kanilang sinisilip. Ayan yung mga informasyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Karamihan sa Mimaropa, meron din sa Calabarzon, and then at least so far, no, yung 80, yung dati 421 ghost flood control projects is suspected, they narrowed it down. They're looking at 80, no? Ito yung mga na-award doon sa mga top 15 contractors na pinangalanan ni PBBM sa pagsisimula ng investigasyon nito. Walang kinalaman dito, Arles, yung mga kahon-kahon ng mga ebidensya at mga dokumento na pinakita several days ago, ina-unload dyan sa ICI ng PNP personnel. Ito yun, Lord. Ito yung titignan daw nila. They're hoping na matignan nga, no, kung paano yung proseso. Nandun daw yung impormasyon mula sa mga bidding and then yung mga kontrata. So they're looking, no, na itong mga naiiwan pa, natitirang araw bago magtapos ang kanilang opisina, masisilip na nga nila ito. Aba, pero ilang araw na lang, Tita Pawi, ilang araw na lang, ang significant na petsa ng December 15, also ang last day ng pagiging at pagtatrabaho ni Commissioner Babe Singson, at incidentally, ang last day din muna ng mga pagdinig ng ICI bago sila mag-break. Tama ba, Arles? Tama ka dyan, Lord. And up until now, wala pa rin tayong naririnig na maugong na pangalan na papalit dito kay ICI Commissioner Babe Singson, no? At December 15, yung effectivity ng kanyang irrevocable resignation, pwede raw ma-extend hanggang December 31, pero in-express niya naman yung kanyang willingness na tumulong, no, sa kanyang technical expertise dito sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Ala. Saan kaya tututok si Arles pag wala mo ng work ang ICI? Ano? Sa bagay, wala rin diferensya yun. Wala namang kaibahan masyado, Arles, kapag hindi nagpe-presscon. Gano'n nga ba katagal ang presscon ni Attorney Brian Hosaka kanina? Nagtagal. So far naman, Lord, mga 30 minutes in an estimate. No? Mahaba-haba. Record. Kasama kasi, Lord, sa kanyang mga sinabi, yung naging run nila for the week so far, no? So, inupuan din daw nila yung mga pagdinig sa Senado, yung pag-craft kagaya na lamang, no, yung Independent People's Commission, ano, kung paano nga ba yung mga tamang hakbangin at yung pagpapatatag dito, dahil ito nga, no, yung panawagan ng taong bayan na magkaroon talaga ng pangil yung isinasagawang investigasyon patungkol doon sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Pero kabukod pa dyan, syempre yung mangumbida, no, ng mga respondents o mga resource persons na humarap dito sa ICI. Kung matapapasa kasi yung IPC, no, meron silang contempt powers, full departure order, at mag-freeze ng mga bank accounts. So napakalayo nito sa kapangyarihan o mandato lamang na merong ICI ngayon. Alright. Maraming salamat sa report mo. Ang ating mobile journal dyan sa ICI sa Taguig, si Arles de los Santos.